Magandang araw sa inyo, no. Bali ngayon maingay ang ang solar tsaka yung Meralco dahil dun sa permit na sinasabi. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang mangyayari, no. Pero yung permit kasi matagal na yan doon sa mga nagne-net metering, kailangan talaga ng permit doon. Pero yung sa solar na nagdi-DIY, hindi natin alam kung anong paghihigpit ang gagawin, no, kasi yung iba maliliit lang naman. Siguro yung malalaking setup, yun yung paghihigpitan. Yung malalaki na yung mga solar panel, malaki na yung space sa bubong. Kasi kung halimbawa ganito lang kaliit, yung ganyan, oh, di ba? Hindi na siya kailangang permitan, no. DIY lang din yun, maliit yun. Bali, abangan natin kung anong mangyayari, no. Pero ngayon, dahil naakit ko na yung ating binili na second hand na solar panel, bali i-testing natin kasi hindi ko pa yun natin-testing eh. Bali ito yung ating charge controller, magkatabi yan. Halos magkadikit din yung solar panel yan sa taas. Ngayon, tignan natin kung malakas ba yung ating nabili na second hand. Gamitin natin yung isa lang para ikumpara natin dun sa ating gamit na Ian solar panel. Bali yan ngayon yung ating harvest. Patayin muna natin yung ating setup. Dilipat dyan sa Meralco. Ayan, lumipat na siya. Ayan, 0-0. Patayin natin. Bali yan, naka-Meralco tayo. Para pag tinignan natin doon sa ating battery na watt cycle, doon sa Bluetooth niya, malaman natin kung ilan ang diferensya ng dalawa, no. Gagawin natin, kabit muna natin yung solar panel sa taas. Okay, solar panel natin. Ayan, dalawa. Bulan pala, oh. Bulan pala. Ngayon, tanggalin natin tong isa para magamit natin tong isa. Gagamitin natin yung nasa ilalim kasi basa. Tanggalin muna natin yung MC4 tsaka yung mga clamps, tapos ilipat natin yung isang solar panel dito. Bali yung nabili kasi nating second hand na yon, bali hindi pa natin natetesting kung nagcha-charge ba talaga siya, no. Tinesting lang natin yung voltaheng nalabas doon sa MC4 nung dalawa. May lumalabas naman na voltahe, pero ngayon tingnan natin kung ilang amperahe yung kaya niyang ibigay doon sa ating solar charge controller na. Ito yung MC4 nya. Ito. Bali mabibitin kasi tayo. Lalapit na lang natin dito yung isang lalapit na lang natin dito yung solar panel na isa. Ayan, bali hindi pa yan nakakabit. At tignan natin dun yung walang amperahe para malaman natin kung saan talaga siya. Bali ito yun. Ito yung tinanggal natin. Kaya dito siya. Tayo na natin to. Dito. Bali dito siya sa side na to. Ito yung ating tatak. Tatak niya ay Wansheng Solar. Yan. Wansheng Solar. Kapit na natin, no. Sinampa ko yung ating solar panel kasi kaiba yung design niya. Yung MC4 nito magkabila ang dulo. Ito namang dalawang to, ang MC4 niya manggagaling dito. Tapos mahaba yung wire. Ito maiksi, kaya ganito.
Ayan, nakabit na yan. Ngayon, pagka bibili kayo ng solar panel, bago o kaya ay luma, dapat meron kayong tester, yung DC volts. Check nyo yung yung dulo ng MC4, tapos ilagay nyo sa arawan. Dapat may voltahe yon. Check nyo yung sticker sa likod kung parehas ba dun sa voltahe nung nasa sticker tsaka yung actual, no? Para makita nyo kung gumagana ba siya o hindi. Kung halimbawa ang nauna yung solar panel na binili nyo kaysa dun sa charge controller, at least malalaman nyo na gumagana yung solar panel na nabili nyo. Dun lang sa MC4 yung negative positive, i-check nyo kung ilang voltahe yung nalabas. Dapat parehas dun sa sticker, no? Tingnan natin sa baba. Hindi sa bubong. Ang oras kasi natin ngayon ay 10:39 ng umaga. Bali, pag-compute nga pala nito, multiply nyo lang yung voltahe tsaka yung amperahe. Yun yung wattage na pumapasok doon sa ating baterya. Buhayin natin tong battery. Tapos yung ating solar panel na bagong bili. Pero second hand lang yon. Ayun na. Mas mababa lang siya ng konti, no? Pero tignan natin sa app nung ating watt cycle. Ayun na, halos parehas na. 29. Parehas kasing yun, 550 watts din yon. Iba lang yung manufacturer, iba yung design. Pero parehas silang 550 watts. Ayan, parehas sila 29. Pero tignan natin to sa app. Ayan, buksan natin sa app. Bluetooth. Hintayin lang natin, no? Bali yung dalawa, pag pinagsama mo siya ay 783 yan. Pero tignan natin kapag isa lang yung nagcha-charge. Patayin natin to, yung ating binili na second hand. Ayan. Ang wattage ng ating iyan solar panel ay 395 watts. Buhayin ulit natin. 395 watts, no? Tayin muna nating mag-generate yung ating solar panel na isa. Ngayon ay 27 siya. 26. Tayin lang natin kasi kanina 29 naman siya eh. Ayan, nag-29 na ulit. Tayin natin yung isa. Kanina ay 395 yung ating iyan solar. Ngayon ay 388 watts. Mas malakas pa rin yung iyan solar, no? Pero parehas lang halos. 387, 388. Oras natin ay 10:44. Mag-aalas 11. Okay na to. Halos parehas naman sila. Hindi sila nagkakalayo. Okay na yan. Buhayin na natin ulit, no? Buhayin natin yung ating inverter. Buhayin na yung inverter. Ayan. Buhayin natin ng breaker ng load. Nabuhay na yung ating watt meter. Tapos yung ating LBD, ito. Pag pinindot natin tong load nitong ating isang SRNE, ito. Mabubuhay yung LBD natin, yung relay, solid state relay yan. Tapos gagana yun. Ayan na. Okay na yan. Halos parehas naman sila, no? Hindi sila nagkakalayo kasi parehas silang 550 watts. Bali, yung isa ako na lang magte-testing nun. Parehas naman yung magkasabay naman yung binili. Parehas yung nakabalot pero second hand siya. Ibig sabihin goods yung nabili natin na second hand na solar panel, no. Bali gagamitin natin yun sa ating upgrade. Bali yun nga, no, yung permit ng Sameralco na sinasabi. Itayin na lang natin kung anong mangyayari doon. Pero ang tingin ko doon, para yun sa mga nagne-net metering. Pero matagal na namang may permit yon. Para yun sa mga nagne-net metering. Tingin ko para din yun doon sa mga malalaking setup na. Sa mga grid tie, on grid. Kasi hindi natin alam kung ano yung nila, ibig sabihin nila doon. Kasi hindi naman tapos yung kanilang mga sinabi, no. Bali yun, maraming salamat ulit sa inyo, no, sa panonood.